Alpotera. Kasi po ito pong si Alpotera ay meron pong papirma, ayan, papirma o campaign, signature campaign para po kay Digong. Ayan. So alam niyo naman po ako pro-government at ako po pro-BBM na vlogger at nito nga po nga nakaraang araw ay nagpunta tayo kay PBBM doon sa Malacanang. Isa po tayo sa mga mapalad na nakapasok po sa Malacanang at tayo po ay na-meet natin ang iba't ibang mga tao doon sa Malacanang. At si PBBM, ayun, nakapagpa-picture tayo sa kanya. Ngayon po, ito po yung aking nakita noong actually ito December 8 pa tong post. Ano po ito, medyo hindi po ako ano dito, yung hindi ako makapaniwala na ganto po sila mga kaengot. Kasi nga po, katulad po niyan, ito pong mga ganitong signature campaign, hindi ito gagana dito sa atin sa totoo lang. Hindi ito gagana, hindi ito gagana sa ICC. Ayan, katulad niyan, no, signature campaign na naman, no, Bacolod City, ayan, puro Bacolod. Actually, meron pa sila sa eto, sa Quezon City. Meron sila sa Mindanao, kung saan saang lugar ng bansa, meron po silang mga pirma, signature campaign para po etong eto pong si Digong ay mapauwi daw po dito sa Pilipinas. Pero tayo alam natin na malabo po 'yan. Hindi po 'yan uubra talaga dahil nga po katulad niyan Supreme Court, ayan, nakabase po tayo sa mga facts Hindi po tayo pwedeng bumase sa mga ano na 'yan. Hindi po tayo pwedeng bumase sa mga mga ganyang signature. Doon po kasi ang Supreme Court at ang ICC, korte po 'yan. Sa facts po 'yan nagbabase, hindi po sa pakiramdam ng tao. Hindi po sa feelings ng mga sumusuporta. Ang signature campaign po, hindi po yan papansinin ng kahit sinong korte dito sa ating bansa. Lalong-lalo pa doon sa ICC. Kasi alam niyo po, kahit na pumirma pa ang buong Pilipinas, ilan na ba tayo? Ilan na ba? Tignan nga natin ang population natin. Tignan natin, 115.8 million noong 2024. O yung 115 million na lang. Kunwari, pumirma na lahat, 115 million. Ako, ikaw, JD8, Naimerlita Beral de Dios, It's Me Crazy, ayan, Rolando De Leon, Pagadua, Norhana, ayan. Kunwari, pumirma kayo lahat. Pumirma kayong lahat sa panawagan na yan. Pati si Nanay Ebing, pati si Olivero sa channel, si Bogs Baby, si Rachel Sangria. Kahit pumirma lahat yan, nice move. Okay, si Chiqui Holgado, Flora Belehilio, yan. Kahit na pumirma pa yung lahat ng tao na yan, kasama na ako, pati buong pamilya ko, pati yung anak kong 2 years old, pumirma para mapauwi si Digong dito sa Pilipinas. Wala pong bearing yan. Hindi po papansinin yan. Hindi po yan tatanggapin. Ito yun, pakita ko sa inyo. Ayan, may mga papirma pa silang nalalaman Ayan, walang kwenta yan. Katulad niyan, si Topacio, saka si Defensor. Yung dating congressman, talo ng mayoral Tibet ng Quezon City. Kahit pa pumirma pa dyan si Trump,
kahit pumirma pa dyan si Jinping, kahit pumirma pa dyan si Putin, kahit sino pa pumirma dyan, hindi po kayo papakinggan ng ICC at ng Supreme Court. Kahit anong gawin ninyo, wala pong makikinig sa inyo. Pero teka, eto. Meron pong isang paraan. Sa totoo lang, malaki ang maitutulong nito sa kaso ni Digong. Malaki po maitutulong to. Alam niyo po ba kung ano yung maitutulong ng nitong kaso na ito? Maaaring mabigyan po ng interim release etong si Digong. Kung gagawin ito, ito ang gagawin ni Alpotera. Kung gagawin ni Alpotera na magpo-post siya ng BP Sara resign, Pulong Duterte resign, Baste Duterte resign, yan tatlo na yan. Sigurado ko, baka mabigyan po ng interim release si Digong. Bakit? Isa sa mga dahilan kaya po hindi nakalaya etong si Digong dahil nga po nakita ng ICC na meron pa rin po talagang impluwensya sa gobyerno ng Pilipinas si Digong. Kasama na diyan yung kanyang mga anak. Yan ang isa sa mga isinang-alang-alang ng ICC. Meron pong kamag-anak sa gobyerno ng Pilipinas si Digong. Kaya po hindi po siya binigyan ng interim release. Ngayon, Alpotera, kung mapapag-post ka ni Small Boy ng BP Sara resign, malaking tulong yan kay Digong. Yun po ang niyan, yun po ang malaking tulong. Let's say, kunwari, si Alpotera, magpapapirma siya ng mga Pilipino para sa pagre-resign ni Sara Duterte. Yun ang malaking tulong kay Digong. Mapapauwi si Digong dito sa Pilipinas. Sigurado ko dyan. Kasi ang isa po sa mga naging dahilan kung bakit po talaga nga hindi makauwi si Digong dahil nga vice-presidente ang kanyang anak. So kung wala na siyang anak na vice-presidente, pwede pong itong si Digong ay mapauwi po dito sa Pilipinas. Pwede yan. Congressman yung isang anak, ay syempre may kapit pa rin sa Kongreso. Tapos itong si Baste Duterte, mayor ng Davao City. Diba? Kaya yung mga ganyang pirma, Alpotera, kahit magpapirma ka pa, Luzon, Visayas, Mindanao, simula sa Tawi-Tawi hanggang sa Batanes, nga. Nga kayo dyan. At hindi nyo mapapauwi si Digong dahil lang sa mga ganyang pirma-pirma. Malabo. Hindi po kailanman nangyari sa history ng ating bansa na merong isang dating presidente na pinabura ng International Court dahil lamang sa pirma-pirma na yan. Kaya po isang malaking kabugukan yan, yung ginagawa na yan ni Alpotera. BP Sara resign pa, i-post mo, sigurado ko. Maraming kumbaga mag-iisip niyan, ICC, Korte Suprema. Eto si Sara, pag nag-resign to, talagang malaki tulong kay Digong. Ngayon po, ang tanong, gagawin ba ni Sara Duterte yan? Ang mag-resign. Gagawin ba yan ni Alpotera ang pag-resignin si Sara Duterte? Syempre hindi. Bakit? Kailangan nilang mapangalagaan ang kanilang interes. 'Di ba? Kung mandidato ka na lang kaya na congressman, Alpotera. Pwede naman siguro kung mandidato ka lang congressman o gobernador diyan sa inyo, kalabanin mo si Sagarbaria. Kalabanin mo si Lacson. Diyan sa inyo. Diba? Kasi para ikaw yung negosyo ng amo mo, ng big boss mo na si Small Boy, mapangalagaan nyo. At yung kaso
na sinampa yung gawa-gawang kaso na isinampa doon sa Y4 o sa Yanson 4 ni Digong ay baka mabaliktad. Bahala kayo ha. Kaya kung ako sa iyo, Alpotera, kumandidato ka na lang na na congressman o gobernador diyan sa lugar nyo. Total naman malakas ang hatak mo sa mga DDS diyan sa lugar nyo. Maraming bobong DDS diyan sa lugar nyo eh. Kaya yan na lang ang gawin mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, nako ngayon balita ko hindi na pinapansin ni First Lady. Si Small Boy at si Olivia. At etong si ex-convict Jeanette. May nagsabi sa akin baka ang inyo pong mga negosyo at ang inyong mga kaso ay mabaliktad na. Diba? Kayo po ang maapektuhan yan. Saan pa kayo kukuha ng pangsuporta sa mga hakbang ng mautog? Hakbang ng mga bobo? Mga rally para kay Digong? Paano nyo pa masusuport ang inyong ang inyong mga walang kwentang rally doon sa sa Dahig? Etong si Sara Duterte na isang kumbaga presidente natin, napakabobo. Pumirma din. Ito yun, pumirma din si Sarang Bobo. Bobo talaga bobita. Ayan Tignan niyo kung saan pupunta yan si Sara. Ayan Tay, kami naman, sabi diyan sa video. Tignan niyo kung ano gagawin ni Sara diyan. Pipirma ang engot sa Tay kami naman signature campaign para mapauwi si Digong dito sa Pilipinas. Bobo talaga. 'Di ba? Dapat ikaw ang vice presidente. Dapat alam mo 'yan sa sarili mo na etong ganitong signature drive, walang kwenta 'yan. Hindi yan ubra at hindi yan kikilalanin ng mga korte. Kahit korte dito sa Pilipinas, hindi yan kikilalanin. Di lalo pa pag korte ng ICC. Kaya puro kayo kabobohan. Diba? Kung si Sara Duterte na nahimik at hindi nagsalita na itatakas niya yung tatay niya mula doon sa kulungan ng Dahig sa ICC, di sana baka nabigyan ng interim release si Digong. Parang ang dating nga sa totoo lang pansin ko parang gusto nga nila nakakulong si Digong Para yung simpatya ng mga engot na DDS ay nasa kanila. Saan ka pa naman nakakita ng ganyan? Vice Presidente, walang ano-ano ang bunganga, walang preno. Di nadali ng ICC. Tapos, pagkatapos na hindi mapalaya si Digong ng ICC, si PBBM ang sisisihin. Bobo ba kayo? Mga engot ba kayo? Kaya wala pong nangyari sa signature campaign nitong mga nakaraang panahon patungkol po sa paglaya o sa pagpapauwi o sa kahit na mga panawagan para sa isang tao. Ngayon pa kaya na ang kaso ni Digong ay napakabigat. Yung humanity. Crime against humanity ang kanyang kaso. Kaya Alpotera, para makatulong ka talaga kay Digong at talagang gusto mong makauwi si Digong, hindi mo ginagamit para sa pansariling interes lang, mag-post ka na ng BP Sara resign, Baste Duterte resign at Pulong Duterte resign. Yan na sigurado na eto nga si Digong makakauwi kasi wala na siyang kamag-anak na politiko. Isama mo na dyan, pati yung mga bobong senador ni Digong doon sa Senado. Yung 9 na senador. Isama mo na yan, mga kabobohan ninyo
Kaya pasensya na kayo kung hindi makalaya si Digong dahil din yan sa sarili